Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is February 15, 2025. Araw po ngayon ng Sabado. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At ang pag-aaralan natin ngayong gabi ay ang Ebanghelyo pa rin para sa araw na ito. Bago po tayo tuluyang magsimula, katulad ng dati, inaanyayahan ko po kayo na ako'y samahan sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papagalabin mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong Espiritu at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating panimulang panalangin. Tuloy na po tayo. Share screen po ako upang maipakita sa inyo ang ebanghelyo para sa araw na ito. Wait lang po. Wait lang po. Okay, ito po ang ating ebanghelyo para sa araw na ito. Mula pa rin sa aklat ni San Marcos sa pagkakataong ito, Kabanata 8, mga talata 1 hanggang 10. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ng napakaraming tao. Wala nang makain ng mga ito, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Naaawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Ito po ay isang liblib na lugar. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganito karaming tao?" Tanong ng mga alagad. "Ilan ang tinapay niyo riyan?" tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos, hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganun nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din iyon sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kaing. May 4,000 tao ang kumain. Matapos pauwiin ng mga tao, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po tayo. Okay. Yan po yung ating ebanghelyo para sa araw na ito. Ang ginawang himala ni Jesus upang pakainin ng libo-libong tao. Nakadama siya ng awa sa mga taong ilang araw na nilang kasama at nakita niyang wala nang makain ng mga ito. Kaya sa awa niya sa mga ito, siya ay gumawa ng himala upang pakainin sila.
Ang himala tungkol sa pagpapakain ni Jesus sa libo-libo gamit ang binasbasan, ipinanalangin ilang tinapay at isda ay matatagpuan sa apat na aklat ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, kay San Marcos, San Lucas at San Juan. Narito ang mga kabanata at talata kung saan ito mababasa. Sa Mateo, Kabanata 14, mga talata 13 hanggang 21. Sa aklat ni San Marcos, Kabanata 6, talata 30 hanggang 44. Sa aklat ni San Lucas, Kabanata 9, talata 10 hanggang 17. At sa aklat ni San Juan, Kabanata 6, talata 1 hanggang 14. Yan po yung mga aklat, yung mga kabanata at talata sa Bagong Tipan kung saan mababasa ang pagpapakain ni Jesus sa libo-libong tao gamit ang binasbasang ilang tinapay at isda. Bakit kaya sila nasulat sa apat na aklat ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Marcos, Lucas at Juan? Bakit kaya hindi nawaglit sa apat na aklat ng Ebanghelyo ang tungkol sa himalang ito, the multiplication of few loaves and fishes to feed the thousands of people, to feed thousands of people? Well, nagtataglay kasi siya ng isang malaking katotohanan at aral na dapat bigyang diin dahil lubhang mahalaga. At ang katotohanan ito'y nais tayong hubugin para sa atin kung paano tayo dapat mamuhay sa ating pananampalataya. Buksan ang ating mga mata at puso sa isang uri ng pangunawa. Anong pangunawa iyon? Ang halaga ng kooperasyon. Kooperasyon natin sa grasya at gawain ng Diyos. Kooperasyon o pakikipagtulungan. Hindi gumawa o lumikha ng pagkain si Jesus mula sa wala para pakainin ang libo-libong tao. Hindi dahil hindi niya kayang gawin yon. Of course, kaya niyang gawin yon. Diyos siya eh. But what? Kundi nagtanong siya sa mga alagad kung anong meron sila. A few fish and a few loaves of bread. So, yung 5 loaves of bread and 2 fish, known as well as the feeding of the 5,000. Sa ibang aklat, 5 loaves and 2 fishes. Samantalang sa aklat na ating binasa, 7, no? 7 tinapay at ilang munting isda. So, ang himalang ito ay kilala rin sa pagpapakain ng 5,000 tao, the feeding of the 5,000. Sa unawa ko parang ganito, may magagawa ako kung bibigyan ko ng salita sa ibang salita si Jesus. May magagawa ako at may magagawa ang Diyos Ama na sumasa atin. Ngunit kayo, ano naman ang inyong maiaambag para sa gawain? So sa kasong yun, pakainin yung libo-libo. Anong maiaambag nyo? May magagawa ako at may magagawa ang Diyos. Diyos Ama na sumasa atin. Ngunit kayo, ano naman ang inyong maiaambag para sa gawain? Yun nga yung pakikipagtulungan o kooperasyon. Nais ring turuan ng Panginoon ng mga alagad sa kamulatan na bahagi sila ng misyon. Okay, bahagi sila ng misyon. Yung tinapay sa ibang aklat sinasabi ay hindi naman nanggaling sa mga alagad, kundi sa isang munting bata. Minsan, si Father Bel San Luis, SBD, he narrated a story about an image of the Sacred Heart of Jesus. The image of Jesus, the Sacred Heart, was broken.
All of its parts was restored by the artist who attempted to fix it, but the hands are simply beyond repair. In place of the hands beyond repair, the artist just decided to put a signage saying, "Will you be my hands?" So si Father Bel San Luis, nagbahagi siya ng isang kwento sa minsan niyang homily na ang isang imahin daw ng Sacred Heart o Jesus ay nabasag mula sa isang simbahan. Okay, mula sa isang simbahan. So, basag-basag yung imahe ng Sacred Heart. Pero yung nakakita dito, sinikap na buuin uli ito. At may problema na yung mga kamay hindi na kayang mabuo dahil sobra-sobra na ang pagbabasag. Ginawa na lang nung nakakita at nung nag-attempt na ayusin ito na palitan yung bahagi ng kamay, kay bahagi ng kamay na may nakasulat, may naka-signage doon sa bahagi dapat ng pwesto ng kamay. Mari bang ikaw ang maging kamay mo? Ang maging kamay ko, will you be my hands? So, ang mga kamay natin, yan ay extension ng kamay ng Panginoon. Yun lang ang ibig sabihin ng sinabi na yon at naikwento ni Father Bell. Ang mga kamay natin, ang extension ng mga kamay ng Panginoon. Hindi ako makakita ng napakaangkop na salita upang isalin ng salitang extension na Ingles sa wikang Pilipino. Ngunit ang ibig ko lang sabihin ay katulad nga nung signage na nagtatanong, "Mari ka bang maging mga kamay ko?" Okay. Gagawa ang Diyos at patuloy na maglilingkod ang Diyos sa bawat isa sa atin kung tayo'y makikipagtulungan sa Kanya. Nais niya rin ng tugon mula sa atin. So, when the angel Gabriel told Mary, our mother, about the plan of God, a plan not only about Mary herself, a plan not only for Mary, but for all humanity. For all humanity, Mary, our mothers, she said her yes. She cooperated. She cooperated with the plan of God. Sabi niya, "I am the handmaid of the Lord. Be it done according to thy word." Yun ang sinabi niya. So si Maria, nakikooperate siya sa plano ng Diyos. Sa plano ng Diyos, hindi lang sa kanya, kundi sa plano ng Diyos para sa sanlibutan. Muli nang tanungin ni Jesus sa mga alagad, "Anong meron kayo? Anong meron kayo?" Hindi nila siguro ganap na naintindihan na ang Diyos ay iniimbitahan sila upang maging kabahagi ng mismong misyon at gawain ng Diyos. Mukhang kinapos sila sa pag-unawa dahil ang naging tugon nila nung una, okay, kahit ang sahod sa ilang araw na pagtatrabaho ay hindi sasapat upang matustusan ang pagpapakain ng libo-libong taong yun. Nakita nila ang sitwasyon sa punto ng kakulangan bilang tao, yung economic scarcity in a human perspective and not by what God can surely provide. Nakita nila yung kakulangan sa ekonomiya ng kakulangan. Okay? Hindi nila nakita yung ekonomiya ng kalangitan, yung provision ng Diyos, not but not by what God can surely provide. Sa ekonomiya ng kalangitan, yun ang di nila nakita. Ekonomiya na walang limitasyon, okay? Walang limitasyon.
hindi sa ekonomiya ng mga taong kinukulang, kinakapos. Na point na yon, sila'y kulang, sila'y kapos. Okay. Nakita nila yung kakulangan sa punto bilang tao, human economic scarcity, hindi sa ekonomiya ng kalangitan. Pag sinabing ekonomiya ng kalangitan, walang limitasyon yan. Walang limitasyon ng grasya ng Diyos. Kapag pinagpala ka, kapag pagpapalain ka talaga. Ganun talaga yon. Kahit yung mga bagay na munti, kahit yung mga bagay na konti, sasapat din yan kung pagbabahaginan. When things are generously shared, there will be more than enough for everyone. Sa mundo, libo-libo ang nagugutom. O hindi lang libo-libo, milyon-milyon ang nagugutom. Pero laksa-laksa din, tone-tonelada ring pagkain ng nasasayang dahil marami ang insensitive sa pangangailangan ng marami. Maraming pagkain na pupunta lang sa basurahan, itinatapon lang, pero marami ang talagang nagugutom. Yung dapat sanay maipakain sa nangangailangan na dadala pa, na itatapon pa sa basurahan. Kung ang lahat ng tao sa mundo magtutulungan, kung lahat ng tao sa mundo magbabahaginan, kung lahat ng tao sa mundo magiging sensitibo sa kapakanan ng bawat isa, sa pangangailangan ng marami, magkakaroon talaga ng kasapatan. Walang magugutom. Si Jesus naging sensitive siya dun sa pangangailangan ng mga tao. Sabi niya, kung pauwiin ko sila, okay, mari silang himatayin sa daan. Mari silang himatayin sa daan. At marami sa kanila ang nanggaling pa sa malayo. So, sabi ni Jesus, I feel sorry for all these people. And his heart was moved by pity. So, yun yung nangyari. Ito ang malaking katanungan na naiiwan ko sa atin upang malalim pa nating mapag-isipan at mapagnilayan. Tayo ba, makikipagtulungan ba tayo sa Diyos para sa ating kapwang nangangailangan? O mananatili tayong insensitive, walang pakialam para sa kapakanan ng mga kapwa nating nangangailangan? What do we have that we hoard? Ano yung mga bagay na what, ipinakatatago-tago natin? Okay. Hindi natin ibinabahagi yung bagay na ipinakatatago-tago na. Maganda yung salitang English eh. Hoarding. Hoarding. What do we have that we hoard that we do not share to others? So, yun yung malaking tanong. Meron tayong magagawa, meron tayong maitutulong, malaki o maliit, meron talaga. Meron talaga. Ang problema, di natin ginagawa. Di natin ginagawang tumulong, nananatili tayong walang pakialam, insensitive, and many of us do not care about others' welfare. Ang pakialam lang natin kung minsan at madalas ay ang kapakanan ng ating mga sarili. Muli nga po, sabi nga, ah, ang mundo, sa mundo, maraming nagugutom. Totoo yan, maraming nagugutom. Pero alam natin, marami ding pagkain ang nasasayang. Tone-tonelada. Kung ang mga pagkain nasasayang na yan, napupunta lang sa basurahan, kung iyan ba'y sininop, kung yan ba'y iningatan at ibinahagi sa iba, lalo na sa mga nagugutom, napakalaking bagay ang magagawa nun. Kung ang lahat ay magbabahaginan,
we are going to share what we have, maliit o malaki. Kung hindi man mawala ang kakulangan, kung hindi man mawala ang gutom, magiging malaking kabawasan. So sana muli balikan natin yung tanong, tayo ba makikipag-cooperate, makikipagtulungan sa gawain ng Diyos para sa ating kapwang nangangailangan? O mananatili tayong walang pakialam? Mananatili tayong insensitive para sa pangangailangan ng iba pa nating mga kapatid, kapwa? Ano yung ating mga itinatago? Ano yung ating mga hinuhoard na hindi natin sinishare sa ating kapwa na pwede naman nilang pakinabangan? Okay? Yung mga damit na ilang buwan, ilang taon mo nang hindi ginagamit. Sabi, pag ang mga damit, ilang buwan o ilang taon mo nang hindi ginagamit, ang mga damit na yan, hindi na sa'yo. So, ganun din sa pagkain. Yung pagkain, pwede namang sinupin, okay? Pwede namang pag-ingatan at maibahagi pa sa iba. Bakit hindi natin gawin? Sa halip na itapon sa basurahan. So, dyan na po natin tapusin. Dyan na po natin tapusin. Makipagtulungan tayo sa misyon at gawain ng Diyos. Tayo maging sensitibo, magkaroon ng pakialam sa kapakanan ng kapwa natin. Huwag nating itago ang mga bagay. Huwag nating sarilinin ng mga bagay na pwede namang pakinabangan ng iba, ng ating kapwa. Yan ang mga tanong at pagninilay na ating mulit-muli isipin at pagnilay-nilayan. So, dyan na po natin tapusin. Magandang gabi po sa inyong lahat at hanggang sa muli. Paalam po.